Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Hindi po natatapos ang ating araw ng walang balita at walang talakayan. Ayun! Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pagsuporta na umunlad at lumago ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at lumawak po ang ating viewers and subscribers sa ating mga videos at sa ating mga talakayan. Utang na loob po ni Ka Eric at ng aking pamilya mula sa inyo ang inyong patuloy na pagtulong. Saludo mga kababayan at maraming salamat. Thank you so much also for your support sa aming programa ni Dr. Lorraine Marie Badoy. Ang programa nating Bigwas ng Agila, may Facebook page po yan at mayroong YouTube channel. Subaybayan niyo po kami at samahan sa aming talakayan ni Dr. Lorraine Marie Badoy. Oy mga kababayan muntik-muntika nang maagaw ang majority block daw sa Senado at muntik nang magkaroon ng panibago na kodita na naging kubeta. Kudeta na naging kubeta sapagkat itong dalawang malinaw na politikong sipsip, si Gatchalian at si JB Ejercito, ay bumalik at pumanig sa minority na dati nilang kasama sa silent majority. Pag sinabing silent majority, tagapagtakip at tagapagtabon-tabon ng katiwalian at kabulastugan sa pandarambong ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya tinawag silang silent majority noon, sapagkat pinamumunuan sila ng special agents di umano na hawak ng Malacanang, si Tito Soto at si Ping Lacson. So na magkaroon po ng biyakan noong nakaraang linggo kung saan po naging napaka-dramatic at napaka-exciting ng pagbabalik sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. At mayroon pang habulan, may nadapa, may nagkaputukan later, at nagkaroon ng panibagong realignment of majority senators at naging kontrolado muli ng grupo ng mga tinaguriang Duterte sympathetic senators. Ang Senado nagkaroon po ng 13 against 9 with abstention of 2. So 13-9-2 ang nagkunwarian na medyo independent daw sila at hindi sila aligned sa anumang block o bloke ng mga senador, si Gatchalian tsaka si Ejercito. Pero kaninang araw na ito, hindi na nila napigilan ang kanilang sarili sa gapangan at maniobrahan, lumipat at tumawid sila muli doon sa grupo nila Tito Soto at nila Ping Lacson. Kaya 11 po muli sila. So kung 11, kailangan pa nila ng dalawa na mga senador para magkaroon ng 13 minimum na numero ng mga senador para mabuo mo ang simple majority plus 1, which is 13, so that you can have a new majority block and you can now control again the Senate leadership, starting off with the Senate President. Pero kulang ng dalawa, kaya instead na magkudeta, naging kubeta. Hindi po lumipat. Ang sinasabi nilang lilipat si Senator Loren Legarda at ganon din po ang dalawang magkakapatid na Villar. Di napornada tuloy. So because that the majority senators were able to put up their numbers in an open plenary, sila ngayon ang majority pa rin. At nananatili po na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Pero pagdating po dito sa mga committee chairpersonship o pamumuno sa mga komitiba, lalo na po ang very controversial, subalit napakahalaga na komitiba ng Committee on Blue Ribbon, ay hindi pa po nabubuo sapagkat iko-contest po yan on the floor nila Tito Soto dahil 11 na nga sila ngayon. 12 sila Alan Peter Cayetano. So pero hindi po physically present si Senator Bato de la Rosa. Kaya po mayroong panukala o motion
on the Senate plenary, si Senator Rodante Marcoleta, bagamat hindi pa po ito natatalakay o nabibigyan ng deliberation, na i-relax po ang mga pamantayan at panuntunan hinggil po sa remote participation ng mga senador kapag sila ay on travel, nagkakasakit o kaya may mga pambihirang sitwasyon that will allow them to be able to participate only on deliberations and voting through remote means of communication like webinar, Zoom, Team, o ano pang platform na gagamitin ng Senado. Yan naman po ay pinapahintulutan. Subalit, nagpahayag na po si Hontivirus na nagbabadya siya na siya ay maglulupasay, no? Maghuhuramintado para lamang mapigilan na makapag-participate si Senator Bato de la Rosa mula sa remote communication line, that he can be allowed to vote and join the deliberation and if necessary be allowed to cast his vote on decision making via Zoom or remote communication. So sabi ni Hontivirus, hindi. Kung kailangang ako ay magtumbling at mag-pole dancing, gagawin ko sa gitna ng Senado para lamang hindi matutuloy na mapapayagan si Senator Bato de la Rosa na makapag-participate via remote communication. Dispirada ang lola. Bakit? Takot kayo na hindi nyo maitutulak ang inyong layunin na iraratsada nyo at ihaharabas ang impeachment court trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa butuhan kung i-require ang 13 as majority reference number for a decision to be made, di talo talaga sila kasi si Senator Bato de la Rosa at ang 12 ay magiging 13 kapag pinayagan po na makapagboto at makapagrehistro ng kanyang mga pagpapahayag ng desisyon, lalo na sa butuhan, si Senator Bato de la Rosa via Zoom or via teleconference or video conference, mga kababayan. So, yan ang inahabol nila ngayon, nila Soto, Lacson, nila Pangilinan, nila Virus, na wag payagan ang kanilang kasamahan na senador bagamat hindi pa valid and hindi pa confirmed sa local Philippine courts, lalo na sa Korte Suprema, ang usapin tungkol sa pag-iral na ito ng arrest order ng ICC na very questionable dahil wala na tayong treaty obligation sa ICC, wala na rin pong treaty jurisdiction authority ang ICC sa Pilipinas simula pa noong March 2019. Pero ipinapangalandakan pa rin po ni Boy Impostor Trillanes na nagpapakilalang parang warrant officer ng ICC o sheriff at the same time nitong matibag na atat na sakmalin si Senator Bato de la Rosa at ipatatapo nila sa ICC. So, hindi pa po ito nahuhusgahan kasi marami po ang pananaw na walang karapatan na manghimasok ang ICC sa Pilipinas. Pangalawa, hindi natin obligasyon na kilalanin pa ang kanilang arrest order sapagkat wala na tayong sakop sa treaty like ICC and Rome Statute. Hindi na tayo sakop nito. Pangatlo, walang affirmation validation sa bahagi po ng Korte Suprema at ng mga competent judicial authority sa Pilipinas. At pang-apat, mga kababayan, ay mayroon tayong saligang batas. May sarili tayong proseso ng pagpapatupad ng ating mga batas. Kaya nga, questionably, nakakaduda at hindi naman po nararapat ang ganitong pagka-overacting ni Trillanes at ni Matibag ng NBI na parang atat na atat sila na ipagkanulo at ipagtaksilan at pagkatraiduran nila si Senator Bato de la Rosa lamang masunod ang kapritsyo ni Marcos at Romualdez na maipatapon sa banyagang puwersa ng ICC ang ating kababayan na si Senador Bato de la Rosa. Kasi kung katarungan tungkol po sa mga naging biktima di umano ng mga war against drugs, hindi pwede naman po magsampa ng kaso sa Pilipinas. Di po ba? O ba't hindi nila ginagawa yan? Kasi ang layunin talaga nila ay durugin, lumpuin at lubusang mawawasak
ang Duterte political camp sa pamamagitan ng paisa-isa at mga lantarang pagkilos na kanilang gustong ipapatapon sa labas ng bansa ang mga solid na mga kaalyado ng Duterte like si Harry Roque, wala na sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte siyempre. Ngayon, pati po si Senator Bato de la Rosa, and we have heard information that even Senator Bongo is also the next in line on target dito sa grupo nila Trillanes at Matibag. So, kaya itong layunin ngayon ni Senator Marcoleta at pinapaboran ng majority bloc ng mga senador na mag-participate pa rin at makapagboto si Senator Bato de la Rosa while on remote communication line ay naglulupasay si Hontiveros at ang grupo nila sa minority na hindi mapapayagan ito. Wow! Pero ganon pa man din, ang dalawang ito na si JB Ejercito at itong si Gatchalian ay malinaw naman na wala naman tayong inaasahan na positibo mula sa kanila. Kasi simulat sa poll, naging bahagi na sila ng mabuo yung silent majority bloc. Naging bahagi po sila nitong grupo na naglalayon na pagtakpan, pagtabon-tabunan at ilihis ang totoong pananagutang kriminal sa pandarambong at sistematikong pangungurakot, lalo na ang 1.9 trillion pesos na pananagutan nila Marcos at Romualdez sa pagkawala at pagkalimas ng pundo ng pamahalaan involving the so-called flood control projects. Alam na natin yon. Kaya nung mag-gimmick pa sila nung last week, si Gatchalian at si Ejercito, na kunwari ay hindi sila nakalinya sa mga minority group na pinamumunuan ng di umano identified as special agents of Malacanang, special agents ni Marcos, si Tito Soto at si Ping Lacson. Ngayon, nawala ng patumpik-tumpik, bumalik sila. Itong si Gatchalian at si JB Ejercito. Pero hindi pa rin po nila nakuha ang dalawang karagdagang senador. Sapagkat yung inaasahan nila, natatawid sa kanila si Senator Chis Escudero, inofera nila na pansamantalang maging Senate President, di umano, hindi tumawid. Hindi rin tumiklop si Senator Loren Ligarda, hindi rin tumiklop ang magkapatid na Camille and Mark Villar. Kaya nananatili po na 11 ang minority number ng mga grupo na maka-Marcos at mga special agents ni Marcos ang kanilang linyada. At nagbabadya ito ng possibility ng alignment ng mga political forces pagdating po sa Senate Blue Ribbon Committee resumption at pati na rin po dito sa Senate Impeachment Court Trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaabang-abang ito mga kababayan sapagkat makikita natin ang alignment, no? Kung mananatili po na ito ay kontrolado at magkakaroon ng maleta operations. Maliban pa, alam nyo ng maleta operations, di po ba? Tinukoy na natin yan. At dalawa nga dyan, pinangalanan ng mga 18 former soldiers na namaleta noong 2025 elections, no? Si Ping Lacson, tsaka si Tito Soto. So kung magkakaroon ng maleta operations, ala sindikato, ang Malacanang, sila Marcos at Romualdez, hindi malayo po na may 11 senators na posibleng bumoto for conviction against Sara Duterte. At ito nga ang napipinto at nagbabadya na numero. Pero just the same mga kababayan, if the numbers and alignment will remain all throughout the impeachment trial and even at the onset of another Senate Blue Ribbon Committee investigation, malabo po makukuha ang 16 required numbers of senators. Bakit? Sapagkat according to the constitutional number of reference, para magkaroon po ng valid confirmation of conviction at the Senate Impeachment Court, ang isang impeachable official na nakailalim po sa tinatawag na impeachment court trial, kailangan mayroong 16 minimum na mga senador na boboto ng yes, we convict the accused or the respondent. Ayun. So, ang nagbabadya lang ngayon, 11. Pero sa 11 na yan, medyo magdadalawang isip pa ito si
JB Ejercito at si Gatchalian kasi o si Zubiri kasi sila po ay magkakaroon ng re-election at mangangampanya yan sa malawak na political base of influence ng mga Duterte, itong si Zubiri at itong si Ejercito. So, kung magbobotohan, kahit may maleta operations, pwede po na maapektuhan talaga ang kanilang desisyon na isaalang-alang ang kanilang karir sa Senado kung sila ay interesado pa na magpa-re-elect. Because malaking bagay po yung almost 25 million voters na estimated to be solid for the Duterte na magtatakwil sa kanila. That's minus 25 million. According to political estimates, hindi pa bababa po sa 25 million voters ang makikilahok upang bumoto pabor sa mga Duterte. And that can make a senator, really. Kapag bumoto yan, lalo na kung mamarkahan nila ang mga senador na tumatakbo o mga kandidato na ito ay mga dapat itakwil dahil pasimuno ito ng pagpapa-impeach laban kay Vice President Sara Duterte. So there is a possibility na mag-abstain muli si Ejercito at si Zubiri. But kahit pa na bumoto itong ang 11 kulukoy na ito, kulang sila ng 5 senador para makaboto sila dito sa 16 numbers na mga senador na dapat ay maabot nila Marcos at nila Romualdez ang number 16 para threshold o minimum requirement for the conviction against Sara Duterte. Mukhang malabo. Yes, malabo, mga kababayan. And of course, ang isang madugo na kiskisan sa maniobra sa Senate Impeachment Court Trial ay ang mga motion at ang mga galawan ng depensa versus dito sa mga panel of prosecutors. Papaano po ang botohan yan kung magkaroon ng mga maiinit na banggaan? Halimbawa, ipipresent muli ang mga binaluktot na Senate or House Committee on Injustice findings na ginamit nila ang paglabag sa anti-money laundering law, anti-bank secrecy law, anti-data privacy protection law. Isasalang nila muli at ipapakita na mayroong ill-gotten wealth at graft and corruption issue kay Sara Duterte. Binaluktot nila yon. Nilabag nila ang mga partikular na batas. Di magkakadibatihan yan. 4 po ang abogado sa kabila. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Chis Escudero, Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta. Sa kabila, itong abogadong pulpol na si Kiko Sharon Cuneta Pangilinan lang. So, 11 versus 12. Di sasabihin nila, deadlock. Kasi 11, 12 lang kayo, kulang ng isa. Dapat 13 para ma-carry over ang inyong motion o ma-carry over ang inyong posisyon. Kaya nga gustong-gusto ni Hontiveros na maglupasay na lang o mag-pole dancing para lamang mapigilan. Mag-pole dancing talaga. Ayon sa mga kwento. Doon sa Senado para mapigilan niya ang motion na posible mapapayagan po at marirelax ang remote voting para kay Senator Bato de la Rosa. Because in the motion, during the trial, we need to have a debatable number. 13 ba o 12 lang? Pwede na. Kasi 23 lang sila physically present. But the threshold of a majority vote should be 13. Kasi 24 ang senador. Kahit pa wala ngayon physically si Senator Bato de la Rosa. 24 ang 50% 12 para mag-majority plus 1, 13. Ngayon mag-motion sila Terry Coque, sinipa ni Digong Ridon at sila Malita Gang Luistro at sila Lula Layla de Lima na igagamitin nila ang dinaya at binaluktot na ebidensya nila kunwari pati si Madriaga i-present nila itong kriminal na nasa loob ng kulungan sa pagdidikdik at pagdidiin kay Sara Duterte. Siyempre tututulan yan. Debate yan. Banggaan. Di pupunta yan sa butuhan.
12 against 11. Di ba? 12 against 11. Will that be binding into the decision of the Senate Impeachment Court? Because the majority number reference should be 13 normally. Yan, medyo gray area ito, no? Marami tayong babantayan. Tatanungin natin ang mga lawyers dyan. Hindi tayo abogado. Pero syempre, 4 ang abogado sa kabila. So malaking bagay ito kung aabot sa deadlock, aabot sa banggaan, at aabot sa mainit na salpukan, bang, ng mga posisyon at mahahati division of the court. At 12 lang ang numero nila, Senator Alan Peter Cayetano, 11 sa kabila. And the Senate presiding judge, in the persona of Senator Alan Peter Cayetano, he can only be allowed to vote to break the tie. So 11-11, i-break niya ang tie, 12. But will that constitute a majority requirement in the actual issue pending at the Senate Impeachment Court na hindi na kailangan i-require ang 13 votes, which is the threshold of a majority vote number in the Senate? Kasi wala si Bato de la Rosa. That's a gray area. Medyo mainit-init yan ng mga bagay. Ang importante ngayon, matino ang namumuno. Okay? Malinaw, mga kababayan.